Benedict, paano ba gagawin yung staggered na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo? Yung bang impact nito ay sasaluhin muna ng mga oil company o kaya ay ang gobyerno naman ang sasagot ng o subsidy nito? Magandang gabi, June. Ayon nga sa Department of Energy ay yan yung tatalakayin nila sa gagawing pagpupulong bukas kasama ang mga oil company sa bansa para nga dito sa preparasyon sa inaasahang pagtaas ng produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Wala pang nakikitang projection ang DOE sa kung magkano ang magiging taas presyo sa mga produktong petrolyo sa bansa. Pero pagtitiyak ni Energy Secretary Sharon Garin, inaasahan na nila ang pagkakaroon ng oil price hike sa mga susunod na araw dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kaya naman para hindi mahirapan ang mga motorista at nasa sektor ng transportasyon, tatalakayin nila sa pagpupulong kasama ang oil company ang pagpapatupad ng staggered price o utay-utay na taas presyo sa langis. We'll give it to you once we have more data, a few more days. Every day kasi umiiba eh. This morning started at 76, can go up and down, so we cannot, giving you the data now will be misleading. No, it will be, all will be staggered. Kahit 2 pesos lang yan, we're asking them to stagger it so that the impact is not as, at least pa-konti-konti lang siya. Sa inilabas na import data ng DOE, nasa 98% ng crude oil ay galing sa Middle East at 2% lang ang galing sa Asia. Kaya naman kung magkakaroon ng pagtaas sa presyo nito, pangunahin na maapektuhan ay ang nasa sektor ng transportasyon. 65%, this is 2024 now, 65% of our petroleum product consumption is for transport. Power generation is 3%. So, that's why I was saying na hindi siya ganun ang impact niya on electricity. Rather, it has the impact yung pamasahe natin, shipping, on other industries actually, because shipping vegetables from one island to Luzon. Ayon naman kay DOE Undersecretary Alessandro Sales, nakabatay ang pagtaas ng presyo ng langis sa kung ano ang magiging sitwasyon sa gitnang silangan. Having said that, you can always independently look at the signals. Ang signaling dyan hindi related sa ang signaling, alam naman natin yung event, yung gera. So ang number 1 na binabantayan dyan is mag-e-escalate ba o huhupa na? Samantala, pagtitiyak naman ng kalihim na may sapat na supply ng langis ang bansa para sa 2 buwan. We only require 15 days, that's correct. They have about almost 70 days of supply. So, ready ang mga oil companies natin. They have sufficient supply. They can plan na the next step and prepare if it escalates in this month, this week or next week. Pwede na silang mag-plan out under contingency. Hinihikayat din ng DOE ang mga ahensya ng pamahalaan na magtipid sa paggamit ng produktong petrolyo. Panawagan din ng DOE na kung may kapasidad ay gumamit na lang ng hybrid electric vehicle o fully electric vehicle upang nang sa ganon ay makatipid sa gastos sa pagbili ng oil products. June, ayon pa kay Secretary Garin, sa pagpupulong nila bukas kasama ang mga oil company ay titignan nila yung mga preparasyon at yung plano nga sa pagbibigay ng diskwento sa mga nasa transportation sector. At yan muna ang ating update mula rito sa Makati City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.